Nagre-recruit po ito ng mga armed civilians na po pwede pong maisama doon sa grupo nga po nila dahil nga they are now being considered as potential armed group nga po na maaaring magamit nga po para dito nga po sa palapit na BSKE. Hindi pa nakalabas ng sulu si dating maimbong Vice Mayor Pando Adjong Mudyasan. Kaya naman, nagpapatuloy ang paghahanap ng pinagsanib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, naglagay na rin ng checkpoint ang PNP sa lugar upang hindi ito makalayo. Sa ngayon nga po ay naka-full alert na po ang buong regional office nga po ng BAR dahil nga bago pa po nangyari itong insidente na ito, kung matatandaan natin sir, ay may inambush po tayo ng mga personnel dyan at after nga po nun ay nagkakaroon nga din po ng enkwentro between sa pagitan nga po ng PNP and AFP na nagresulta din doon sa pagkakapatay nga po ng 7 na allegedly member po ng BIFF. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, nasa 50 ang tauhan na kasama ni Mudyasan. Subalit, nagpapatuloy din ang ginagawa nitong recruitment ng mga armadong sibilyan upang bumuo ng private armed groups na posibleng gamitin sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Alam po natin sir na yung ganitong mga potential armed groups ay hindi lamang sa eleksyon nagagamit. But more so pagka sa ganitong mga eleksyon, may yung mga individual at grupo na may mga political interest ay ginagamit po talaga po ito para magharas ng mga botante, influensyahan at minsan nga po ay nagkakaroon pa po ng failure of election. Subalit sa mga ganitong insidente po, hindi lamang po ito limitado sa eleksyon. Nagagamit din po sila sa mga ordinary crimes katulad ng kidnapping, katulad ng other crimes. Samantala, pinabalik na sa kanilang tahanan ang mga residente na nagsilikas dahil sa nangyaring kaguluhan. Bago po sila pinayagang bumalik po doon ay nagsagawa muna po ng clearing operation yung EOD team natin para siguraduhin na wala pong mga naiwan na mga explosive ordnance incendiary devices po doon sa area para maging ligtas din po yung pagbabalik ng ating mga kababayan na naapektuhan nga po nitong palitan ng putok. Mayroon din aniyang security forces na nakabantay sa lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Puspusan ang ginagawang kampanya ng Philippine National Police sa mga potential private armed groups. Sa 45 nasa listahan ng PNP na mga potential PAGs, mahigit 30 dito ang nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.